Akala namin na simpleng camping lang ang magagawa namin dito, pero may nadiscover kaming kakaibang campsite dito sa probinsya ng Tarlac. Test dito sa umaga. Hindi ganun kainit kahit trick na trick yung araw. Kasama ang aking pamilya ay sama-sama naming naranasan ang isang lugar na puno ng kwento, tahimik na kalikasan at di inaasahang ganda nito. At sa isang campsite nga, dito mo mararanasan lahat ng hinahanap mo. Mapa-private camping, raw camping at mga karanasan na dito mo lang matatagpuan. At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Ngayong episode ay may nakita nga tayong kakaibang camping spot dito sa probinsya ng Tarlac at may malawak na camping ground na pwede nyo pagpilian conforme sa gusto nyo. Anong mga kaganapan nga na naman ang naghihintay sa atin dito? Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman nating adventure. Sa 3 araw na itinigil natin sa Bulinaw, Pangasinan, ay bababa tayo patungo sa probinsya ng Tarlac upang maghanap pa ng ibang panibagong campsite. Yo, magandang araw sa inyo mga papa at mama. Ngayong araw may bago na naman tayong pupuntang camping spot dito sa Tarlac. Yan. Norte pa rin tayo. Norte pa rin tayo. Tagagaling lang natin ng mga papa, Bulinaw. Pagkatapos natin mag-beach dito ng 3 days sa Riders Camp, dediretso tayo ng Tarlac para maghanap pa ng ibang camping spot. Dire-diretso na to ngayong New Year mga papa, ano mama? Yes. Sulitin na natin tong holiday. Yes, dire-diretso na to. Pero napaka-solid na camping natin dito sa may Riders Camp, no? 3 araw tayo dito. Nagpapasalamat pala kami kila Nanay Edna at kay Tatay Ruel. Solid yung pag-aasikaso nila sa amin. Doon pala sa mga hindi nakapanood para updated nyo. After nitong panoorin nyo itong nakaraang upload namin, itong Bulinaw namin. Kasunod lang yan mga papa yung upload namin. Napakaganda doon sa Bulinaw. Yan. Lalong-lalo na yung Riders Camp. Napaka-perfect para sa mga campers. At napakamura pa. Yes. Kaya tumagal kami ni Mama Ray doon kasi 200 per head. All in, walang tent pitching na babayaran. Solid yung beach camping na ginawa natin doon. Gawa nga nang hindi nagkakalayo sa Boracay. Yung sand doon na Mama Ray. Yes. Napaka-puti. Napaka-puti. At napakalinaw ng tubig. Yes. So ngayon mga baba, nakababa na tayo. Nandito na tayo sa Alaminos Bani. Papunta na tayo ng Tarlac. Tulad nga ng sabi namin sa inyo. Meron tayong humigit 4 na oras pababa ng Tarlac o 170 kilometers ang ating bubunuin. Siyempre yung 4 na oras na to, hindi na naman accurate to. Gawa nga ng kakain pa tayo, magpapalipad pa tayo ng drone at kung ano-ano pang gagawin natin. At tulad niyan, yung nakikita nyo, yan, traffic na. So hindi na naman legit yung 4 hours na yan. Scam na naman. Siguro abutin tayo 5 to 6 hours na naman. So time check, 12 noon. At tanghalian, buwabiyahe na naman tayo. Pero sana Mama Ray, dumating tayo na may liwanag pa, no? Yes. Para tayo mahirapan mag-set up. Hindi kayo mahirapan mag-set up ni Mama Ray. So yun, kasama pa rin natin si Bajaj Philippines at si Montana Tunnel Tent at si Holy Land. Itong Holy Land pala na to mga mama, nag-try kami hindi kabitan ng windshield. So eksperimento na naman tayo, hindi ko alam kung ano na naman yung binubuga niya. Gawa nga ng tiwala ako dito kay Holy Land, kahit ano pwede natin pag-eksperimentohan. Yan, naka yan mga papa, naka level 1 na noise cancellation. Hindi ko alam kung napakaganda nitong tunog na nangyayari sa atin dyan, Mama Ray. Actual nating i-testing. Yes, actual natin susubukan ngayon para maintindihan nyo at makita nyo. Yes. Napakaganda. So yan mga papa, diretso na tayo sa ating biyahe. Tumakbo ang makina, sinag ng hangin sa bawat ikog, puso'y humihingi ng motor. Dala'y kalayaan sa bawat kambing, munda'y nanahilay. Kasama ang tropa, nawa'y walang kumpay. Kape sa umaga, sa ilong lalakbay.
Let's go! At ubat sa ilalim ng bituin, puso'y lumilipad. Kalma sa hangin, laya sa daan. Kulong na pakpak, kami nilalaban. Yo mga papa, total 12:30 PM na. Tanghalian tapat. Maghanap muna tayo ng ating makakainan. Kahit nakakaano pa lang tayo, nakaka 50 kilometers pa lang tayo, meron pa tayo 124 kilometers para makarating sa Tarlac. Para hindi na rin masyado tamaan ang aming oras, ay mas minabuti na lang namin na dumaan sa isang fast food chain para bumili ng aming kakainin. At napagkasunduan na nga namin ni Mama Ray na sa daan na lang kami kakain. At para maranasan nga namin ang isang nagtutuktok live camper, humanap kami sa di kalayuan ng aming mapepwestuhan. Hello mga papa, hanap na kami ng spot dito. Dito na lang Ay, kami no, kakain ano sa mo tabi dyan, ng oh? kalsada. Sa may bag. Yan o. Ang ganda naman yun view. Ito, gusto mo tabi mo Yan. yan mo din. Bypass ng ano to, bypass ng Oh, mag-Indian seat ka. Olonga, Alaminos. Aminimbe, ano? Sa buhay na may solong pamilya, ay napakasarap gawin ng mga ganitong bagay na minsan lang nating maranasan at walang limitasyon na malayang nagagawa ano man ang gustuhin. Matapos nga naming mananghalian, ay dumiretso na kami sa aming biyahe. Umaga pa lang, gising na ang puso. Makinay umanday, ala ang pangarap ko. Helmet sa ulo, pag sa likod. Hindi ko inaasahan na may ganito palang katatarik na daan dito sa Tarlac. Gapang lang. Nilagyan tayo ng angatat dito. Ah, sige, wala ka na. Ay, grabe! Ang taas! Gapang, men! Ibig sabihin, mataas na mga papa. Kumagapang na tayo. Bigay natin yung primera. Let's go sa primera! Hindi natin ibusin masyado. Hindi ko pinipiga masyado yung silinyador. Ang taas! Let's go! Kaya ba yan na takbo natin 15. Ah! Tapos magbabagyo tayo full pack. Ah! Oh! Simot na simot ang premera nun, mama. Nangamoy, Pi. Nangamoy tayo, nangamoy. Sa madaling salita, tinahak namin ang daang patarlak ng banayad at walang halong pagmamadali para marating namin ito ng ligtas. At busog na busog nga ang aming mga mata sa ganda ng tanawin sa daan. Makalipas ang ilang oras na biyahe namin, ay narating na rin namin ang spot ng maliwanag pa. Papa. Time check, sakto, alas 5 ng hapon. Reception mo na. Reception muna po, ano? Yun, nandito na tayo sa reception nila. Sa pagdating nga natin sa campsite, ay may dalawa nga lang tayong grupo na makakasama dito sa pagkakamping. Swerte! So, nandito na tayo sa Hawaiian Forest Camping and Resort, mga papa. Dito namin napiling mag-camp sa may Camp 1, Camp D. Kagandahan dito, mga papa. Meron na silang nakaready ihawan. Ihawan, Pugon, mayroon ng gripo, outlet, outlet na saksakan saka naman. ng kuryente, may lamesa. Maganda rito, may kanya-kanyang area na na Nakaalat. pitching area, may nakaalat na. Yun. Camp, ano yun, mami? Camp C? C pala, C, sorry, C. Camp C. D, E, E. G, F. G. Yun doon, F. Maganda kasi doon, campground, no? Oo. So, paano mga papa? Magse-set up muna kami ni Mama Ray dahil anong oras na? 5:30. 5:40. Thankful tayo dahil di tayo ginabi. Maliwanag pa rin. Di ba, Saika?
Bad trip na si Ate Saika, gusto na mag-swimming. Ito ay isa sa mga kalaban natin pag may kasama tayong bata. Pero bago tayo mag-start mag-setup ng ating camping setup dito sa Kawayan mga papa nagpasiga muna ako ng ating pausok. Lalaki pala ng lamok dito. Mahirap na. Buti mabilis nagliyab. At bago nga tuluyang pumasok ang dilim, mabilisan namin sinetap ang Montana Tunnel Tent na ating gagamitin dito. So yung mga papa, tapos na tayo mag-setup ng ating tent dito sa Kawayan campsite dito sa Tarlac. So magpe-prepare na ako, mabilisan lang na pagkain namin ni Mama Ray tsaka ni Ate Ray. Adobo sa gata na manok. Time check, 7 PM mga papa. So kailangan matapos natin ito ng alas 8 or alas 9 para may isang oras pa kami maligo ng aking anak doon sa swimming pool nila. Makita ko sa inyo kung gaano kaganda yung swimming pool nila rito. Mauubusan na kami ng butane. Kaya gumawa kami ng paraan. Bumili kami ng uling. Tapos dito na lang tayo magluluto ng ating ulam. Meron naman lutuan dito. Ito. Yan. Kaso masyadong mataas. Mauubos agad yung uling natin. Diyan na lang magluluto si Mama Ray. Yan. Sinetap ko dito yung namin, kalan. Tapos sa baba, doon tayo magluluto ng ating ulam. Tara, ready na lahat oh. Itong ambience yung nakakabis mga papa. Yung amoy ng yung amoy ng siga sa probinsya. Yan, ganyan oh. Diba baby? Sarap. Siyempre, unahin natin itong mantika. Sigurado mga papa masarap to. Dahil luto sa kahoy o uling. Magkasama to Sunod na natin yung bawang. Yan. Nakaka-excite yung ulam natin yan. Adobo sa gata, tapos luto sa gatong. Ay, naku po, sus ko po. Sarap to. Bango. Naamoy ko na yung aroma ng bawang tsaka sibuyas. Yan, susunod na natin tong manok. Yan, gigisa natin siya dyan. Ang lalaki ng lalaki ng leg ni Saika. At habang nagluluto nga tayo ng ulam, ay sinabayan na nga natin ito ng pagsasaing. Ang susunod naman natin lagay itong Good Mom Fresh Gata. Mga papa, itong lobo nito, walang laman yan. Handle lang yan. Makakalain nyo, may laman tong lobo na to. May hawakan Maraming na maraming na gogoyo. Yan, lagay na natin to. Kata is. Matapos nga ang halos isang oras natin pagluluto, ay matitikman natin muli ang luto sa gatong. Yun, nakapag-prepare na kami ng dinner. Anong dinner natin? Ano niluto ni Daddy? Yes. Yes, adobo sa gata. Sa Chicken. gatong. May aromang iba yan. Sa gatong. Pray muna tayo. Yes. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa paggabay niyo sa amin, sa aming biyahe kanina. Maraming salamat po sa Yeah, kaya na. Yung pala mga papa, nakita nyo naman siguro, dito na kami nagdamesa. Hindi na kami nag-setup masyado ni Mama Ray. Gawa nga na para mas mabilis ang kilos natin na Mami. Hindi, tsaka kasama kasi sa babayaran nyo dun sa entrance fee tong table, yung mga outlet. So, naisip namin na bakit pa tayo mag-set up ng table kung meron naman ng table na ganito. Less pagod pa. Yes, less pagod pa, di ba? Kagandahan dito, sa gilid nyo, merong ihawan, may pugon, Mami, no? Oo, Pero mas pinili ko sa baba para mas mabilis. Then, katabi nyo yung gripo. Oo. Diba? Meron na rin Ilaw. source of water, tsaka So, outlet. Oh, yan. Isaksakan na ng kuryente. Ayun yung kagandahan dito sa campsite ng Kawayan Forest Camping. yan. Ayun yung kagandahan dito mga papa. Kompleto na. At meron pang breakfast. Oo. Yung pala, dalawa kasi yung option dito. Isang camp 1 or magro-raw camping ka. Yes. Magkaiba yung fee. Pag sa camp 1 kasi, nandito lahat nung merong outlet, merong lutuan, may source ng water, tsaka may sarili kang pitching area. Yan. Sa raw camping, wala yun.
Asin, raw. Lahat. As in raw. Pero maganda naman yung campground. Ano yan, papakita ko sa inyo. Oo. Pakita Yan. namin sa inyo. Maganda yung campground. May source of water. Yun nga lang, common. Yung CR, common din. Yun. Normal lang. Parang pitching area lang din. And yun lang, ang pinagkaiba, syempre, magkaiba rin ang entrance fee. Pag raw camping, 250 lang yung entrance fee. No breakfast. Walang kasamang pagkain. Walang ilaw. Just tent pitching, toilet, source of water, yun. Parking fee. Tapos dito sa Camp 1, 400 pesos lang siya. Alam niyo kung anong kinaganda. Hindi kasama ng breakfast. Mm-mm. So parang sulit na rin. Sulit na rin yung 400. Kompleto na. Kaya naisip namin na Dito na lang. dito na lang sa Camp 1. At least bukas, free na yung breakfast namin, hindi na kami magluluto. Mm-mm. At napakasarap ng maghapunan sa ganitong lugar. Ano, mami? Ano? Kasi Asim? Asim daw. sabi ni, pinagbilang ko to kahapon eh. Dok, daddy. Kaya yung nga buo. Tama. Asim nga. Asim nga. At makatapos nga namin makapaghapunan, yung naipangako namin kay Ate Ray na kahit anong oras ay maaari pa rin siya makaligo dito sa swimming pool. Kami nga lang ang nagtangkal lumangoy ngayong gabi sa ganito kalamig at liblib na lugar. Epoy ay nga lang mga papa. Ang rules ng campsite ay hanggang alas 10 lang maaaring maligo dito at sakto meron pa tayong halos 2 oras para ma-enjoy ito. Sobrang tuwa nga sa galak ng damdamin ko sa mga oras na ito dahil na solo ng pamilya ko ang moment na to. Pagka dito. Mami, mainit. Promise. Mainit, Mami! Mainit. Ba? Wala na, doon lang tayo. Sarap solo ni Saika! Ang pinipon! At matapos nga namin magbanding ng aking anak, Magandang gabi sa inyo lahat. Kasama na si Mama Ray. At Ray tuloy. At Ray laki. So, hindi muna tayo static ngayon. Tulad nga ng sabi namin sa inyo kanina. Mabilis ang setup, ang gusto namin, at mabilis ang pack up. So, yung mga gamit namin, hindi natin nilabas na, Mami. Yes. Tingnan nyo ang ginawa namin. Sanay si Mama Ray sa ganito. Coleman. Lagay natin ng lamesa is yung tubig. Then yung tira nating wine. Yung tira nating blue pin na inihaw ko ulit. Then chicharon. Suka, toyo. Mag-chill kami ngayon ni Mama Ray dito sa Kawayan Forest Camping. yan. So pampatulog lang naman. Wine lang naman to. Then konting chicha. at alam mo ba na mas masarap ka banding sa camping ang iyong asawa? Good morning mga papa. Ngayong araw ay pangalawang araw na natin dito ngayon sa Kawayan Forest Camping Resort. Yan. Sobrang lamig pala dito. Kagabi bago kami tumulog, umuusok na namin, bibig namin. So ngayon, pagising ko, 6:15 a.m. Sobrang lamig. Gamitin natin ulit yung itong sleeve natin. Hindi kami ready. Kala ko mainit dito sa norte ngayon. Malamig pala. Suotin ulit natin to. Hindi ako ready. Malamig. Pakita ko sa inyo ngayon yung itsura ngayong umaga. Gaano kaganda rito. Yan. Itsura dito. Yan. Katulad nyo lang din ako. Sa campsite lang ako nagigising na maaga. Ano? Lamig. Right. Sorry, G-spot. Doon kami nakapitch sa kabila. Yan. Ganda ng umaga dito. Sobrang tahimik.
At sisimulan nga natin ang ating umaga ng punong-puno ng energy dito. Umaga pa lang, gising na ang puso. Makinay kong anday, ala ang pangarap ko. Helmet sa ulo, pag sa likod, tara na't sumabay, kalikas ay tawag na bro. Kasadang liko-liko, hangin sa mukha, kasama si tropa, walang kapantay na saya. Motocamping, buhay na malaya. Apoy sa gabi, kwentuhan sa tabi ng apoy, yeah. Bundok man o tabing dagat, adventure natin di matutumbasan. Motocamping, ito ang trip ng tunay. So yung mga papa, simula nung dumating tayo sa Bolinao, Pangasinan, ngayon lang nalobat yung ginamit nating Holy Landmark Lark M2. Pang 4 days na natin. Ayan, nagcha-charge na siya mga papa, look. Ayan, gamit natin. Ayan yung sinasabi nila na up to 40 hours mo magagamit si Holy Land Wireless Mic Lark M2 pag meron ganitong charging hub. So sulit na sulit mga papa, 4 na araw natin siyang nagamit, di ba? At ito lang pala ang isang highlights ni Kawayan Forest sa campsite nila. At ang makakahalubilo nyo nga lang naman, ang mga nagagandahan nilang alagang peacock dito sa campground nila. At anytime ay makikita nyo nga ng harap-harapan sa tapat mismo ng inyong tent dahil malayang nakakagala ito sa lugar nila. Ano, Saika? Ganda? Ha? Yun, ostrich. Sabi ko sa inyo mga papa, matutuwa dito mga kids niyo. Nais pa lang namin i-share sa inyo ang isa sa mga ginagamit naming power bank. So mga papa, wala na muna tayong selan-selan sa itsura ng ginagawa natin yan. Gawa nga ng puro pandaspat yung ginagawa natin. Ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapit si O2 Project. Simula nung ginamit natin si O2 Project nung umalis tayo, nung nakaraang 3 araw yan. Ngayon pa lang nalobat si O2 Project. So ngayon, nagmamadali na tayo, ganito ginawa natin. Habang naka-charge siya, nagcha-charge pa siya ng ibang gamit. Gawa nga ng gahol na tayo sa oras. Kailangan natin mag-shoot ngayon. Ito, pakita ko sa inyo si O2 Project. Nakasaksak si O2 Project sa outlet, then nagcha-charge si O2 Project ng ilang device. Pakita ko sa inyo. Functional. Function. Then next, ayan, nagpa-function dito sa action cam natin. Ang outlet na pwedeng saksak kay O2 Project mga papa, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 isipin mo nga yan, 6 na device kayang mag-charge itong O2 Project 100 watts. Napakalupit mga papa. Ito, promise ko sa inyo, hindi ako mapapahiya sa inyo. Napakakunat nitong power bank na to, kaya ilalagay ko sa comment section kung gusto mo ng ganitong power bank. Agad na rin pala kaming kumain ng aming umagahan dito. So yun. Okay, thank you po. Hinatid na yung breakfast namin. So yun pala mga papa, ito pala yung pre-breakfast na inabil natin dito sa Kawayan Forest Campsite and Resort. Yan. Tocino, tapos 2 longganisa. Okay din yung nila rito pre-breakfast meal nila rito At ito na nga ang tamang oras para may gala namin kayo. Ang lawak ng pinaka-campsite nila dito mga papa. Ito yung Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4. Ang haba. Meron din sila ritong pavilion, pool, restroom, playground, parking, bamboo forest. Napakarami Alam ko pwede mag-fishing dyan mga papa. Then kayak pwede rin. Ito yung nila, reception na pinasukan natin kahapon. Lapit nito, ang ganda. Lapit lang nito mga papa, sa Tarlac lang ito makikita. Puntahan nyo na. Pag ito ay napanood nyo na. Ipapakita pala namin sa inyo ang view ng poolside habang maliwanag pa ang lugar at dadalhin din namin kayo sa nakatagong rose pot nila dito. Ayun, doon tayo naka-pitch ng tent mga papa sa taas. Tapos dito may mga isda din dito. Dito siguro yung fishing na kami.
Oh, ganda dito. Sarap mag-exercise dito sa umaga. Hindi ganun kainit kahit trick na trick yung araw. At napakaswerte nga natin dito dahil kahit umaga ay nasolo pa din natin ang swimming pool nila. Oh, infinity pool. Daddy, malamig. So yung mga papa, habang naliligo sila Ate Saika doon, pupuntahan muna natin itong rose spot na tinatawag nila rito na spot dito. Dito sana tayo kahapon eh. Yun nga lang, napansin ko na medyo malamok. Kasama natin si Saika eh. Okay lang sanang ulitin yung ganitong camping, kaso hindi ko na rin si Saika. Mahirap kasama. Ganda sana dito mga papa, solo dapat namin to kahapon eh. Ayun oh. Bandang playground, ito yung playground. Kaya siya tinawag na rose spot. Wala masyado kakaiba rito. Gawa nga ng walang kuryente, gripo lang. Tapos yung spot niya, ayan, ganyan. Rong-ro lang. Hindi tulad doon sa Camp 1 na pinag-spatan natin. May duyan naman dito. Tapos table and chair. Kasi yung table and chair dito sa may rose spot medyo luma na. Ayan, lawak. Lawak ng rose spot nila dito. Pwede ka maghamok dahil may mga puno. Ito yung tinasabi ko sa inyo, medyo may kalumaan yung table and chair nila rito. Dito ko sana planong pumuesto kahapon. Yan, ito. Medyo greeny pa siya. Then merong pwede mag bonfire dito. Yan, ito sa inyo. Yan. Dito daw ang daan papuntang Bamboo Forest. Kaso sabi ni Mama Ray, 1 hour daw. Ano kung bababain nyo kung 1 hour? Grabe naman. Ito yung daan, no? Silipin natin konti. Konti lang. Kaso sabi ni Mama Ray, 1 hour eh. Layo nun. Ano pa ba pwedeng galaan dito? Yan. Bango dito mga papa. Ayan, tama nga. Bamboo Forest Camp 3. Oh, grabe. Magte-trick kayo papasok. Ano? Hello po. Bibisita lang po. Ito. May bamboo na rito. Oh, may daan din dito. Pababa. Medyo may katarikan ha. Hindi ko na din pala pinasok ang lugar na ito dahil wala tayong kasiguraduhan kung gaano kalayo ang papasukin natin dito. Matapos pala natin ikutin ang lugar, ay agad akong bumalik para samahan muling maligo si Ate Saika. Daddy! Ayoko! I want to go with you. Wait. May 3 pavilion pala silang pwede nyo magamit dito. Itong pavilion 2 na kung saan ay pwede kayo mag-chill habang nagiinom. At itong pavilion 1 na mayroong maraming dining area, rest area at may billiards pa. So yun mga papa, from dun sa pool, tatanungin natin kila ate kung saan yung mountain view. Sabi ni Mama Ray daw yung tawag doon. Pwede kayo mag-fishing doon tsaka kayak. Tara, silipin natin. Itong parte ng lugar ng mga nabanggit ko ay nasa kabilang kalsada lang pala ng naturang campsite na pagmamay-ari pa rin nila. So from dun sa entrance ng Kawayan mga papa, tatawid lang kayo dito sa kabila. Yan. Extension pala yon. Yung activities na yan. Yan. Pasok tayo dito. Ba, malaki din ah. Ba, ang ganda ng kubo dun. So, left and right may kubo. Siguro ito yung bahay ng mga caretaker dito. So yung mga papa, papakita ko sa inyo sa drone kung gaano kaganda dito sa baba.
Yan, ganyan siya kaganda. Diyan kayo pwede mag-fishing. Yan. Ganda ng horse dun. Oh. Ganda pala ng itsura ng mga kabayo dun. Oh. Yun. Ito pala si ate. Ito po yung fishing. Ito po yung pinag-iisdaan. Anong mga laman na isda nito ate? Tilapia, sir. Tilapia po. Kulay orange. Kulay orange sa tilapia. Ayun, kita ko na. Yun. Para siyang koi fish ah. Opo. Ano yan, per kilo po ba dyan? Po. Per kilo. Magkano po ang per kilo? 200, sir. 200. Pwede na mga papa, fresh na tilapia. Tapos yung kayak, sir. Meron din. Ayun, yung kayak. Magkano naman po yung kayak? 150 per hour po. 150 per hour. Ilang tao po yun? 2 taon na po. Dalawang tao. tao. Okay. Saan yan, ate? Ma'am, yun po. Yung ano na yun. Pag ganon. Po, pwede na rin po dyan, ma'am. Okay. Pag ganon. natin yan. Sabi ni Ate Beth, itong nakikita natin yan, yung mga kabayo na yan, sa Kawayan Resort din pala yan, o pagmamayari din nila. Tapos yung pavilion doon sa taas, anong pavilion yan ate? Pavilion 3 po. Pavilion 3. Sa Kawayan din pala yon mga papa. Pang-event. Pang-event. Magkano siya Ate Beth? 15 packs po, sir. 7,000. 15 packs, 7,000. Pero ang ganda ng view niya Oo. dun, bundok. Ganda oh. Ma'am, overlooking siya, ma'am, pag gabi. Sabi ko sa inyo, dito nakatira si Heidi. Para sa mga nais magpunta sa lugar na ito, ay bibigyan ko na kayo ng idea kung ano ang mga actual na itsura ng mga camping ground nila dito. Ito ang spot ng Camp A sa unahang bahagi ng campsite. At ang Camp B na nasa bandang unahan mismo ng campsite na meron sariling ilaw at vintage na griller. At ang Camp C na medyo open dahil wala masyadong puno. At ang Camp D kung saan tayo naka-spot ng mga araw na ito. At itong Camp E na sa tingin ko ay magiging paborito nyo dahil napapalibutan ito ng mga puno. At itong Camp F para sa mga gustong magsolo at ito ay nasa bandang dulo. At para sa akin, ito ang pinaka-best spot dito sa lugar nito, ang Camp G. Hindi lang natin inabot dahil may nauna sa atin dito. So yun mga papa, halos kami na lang yung natira dito ang campers sa Kawayan Forest Camping and Resort. Yan, halos wala nang nakakamp dito. Kami na lang yung natitira. Doon wala na rin lahat. So ito mga papa, nagpapack up na kami ng aming gamit para makababa na tayo ng Manila. Pero bago ang lahat mga papa, hindi ko muna puputulin ang ating vlog dito dahil meron pa tayong mga dadaanan at ipapakita namin sa inyo yun. At meron din tayong dadaanan, isa sa mga kaibigan natin at isa sa mansugid na ating followers. Yan, papakita namin sa inyo kung sino yung mga papa. Tara! Matapos nga ang 2 araw na pagtigil natin sa campsite na ito, ay nagligpit na muli kami ng aming mga gamit. Yung mga papa, bali nakatapos na tayo magligpit ng ating camping gears. So ngayon, time check, 1:25 PM. Ngayon pa lang tayo lalarga pababa ng Manila. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating video. Gawa nga ng meron pa tayong mga dadaanan. Mula sa probinsya ng Tarlac, tumulak kami ng aking pamilya pababa ng Bulacan para daanan ang ilan sa kaibigan natin. Hili ka. Karami. Ano siya ba? Karami. Baba. Yan. Very gusto mo sa akin na gawang kita ng alkansya. Mula sa lugar ng Tarlac ay meron tayong halos 4 na oras upang makababa naman sa lugar ng Bulacan. Ang una pala nating dadaanan sa lugar ng Bulacan ay isa palang bagong kaibigan. Kaibigan na nagmula lang sa panonood lang sa amin sa YouTube at nakaantabay saan man tayo mapunta. Nabalitaan niya nga nang dumaan tayo nung nakaraan sa kanilang lugar. At sa aming pagbabalik, kami ay inanyayahan niya dumaan muli para makuha ang pabaon niyang pasalubong sa amin. At makaraan niya ang ilang oras ay narating na rin natin ang Bulacan. So yung mga papa, nandito na tayo sa Kalumpit Public Market. So yung message siya sa atin is stall number 29 tapat ng isdaan. Nelis ang name ng store papa. So punta na natin mga papa. So nandito na tayo sa Kalumpit Market mga papa. Tawid tayo. Hanapin natin yung store. Kaya dito yun. So nandito na tayo mga papa.
Stall number 29, yun po. Hello po. Opo, yung kay Papa Itcher daw po. Apo, ano po yung isa? Di po ba dalawang 1 kilo na garlic? Apo. Sweet. Apo. Ano po yung spicy? Kayo po bahala kung ano sinabi niya. Sinadaan niya kami dito eh. Opo. Okay po. Maraming salamat po. Ma'am, anong pangalan niyo? Kayo po si Nelis? Hindi po, Nelis po is 87 years old na. Nanay po nung okay po. nagtitinda dito. Pinsa ko na lang po yung may-ari nito. Okay po. Tindera nila. Okay po. El Mercado de Calumbi. Yun, ito mga papa. Nelis Meat Chicken Special Nurgadisa. Ma'am, salamat po. Sir, thank you po. Sige po. Sir, Papa Itcher, nakuha ko na. Nakuha ko na yung pinapadala mong longganisa. Pakadami Sa mga naman nais nito. makatikim ng special longganisa dito sa Bulacan, pwede kayo mag-message sa page nila. So mga papa, pasensya na, medyo inaantok na ang papa rin nyo. At nagpapasalamat tayo kay Papa Itcher dahil sa pinadala niyang napakaraming longganisa. Mami, pasalamat ka kay Papa Itcher. Salamat, teacher! Happy New Year! Napakarami niyang pinadalang longganisa. Napakarami naman ito. Sana magkita tayo soon. Ikaw naman sana yung makaharap namin. Thank you, Papa Itcher. Titikman namin to pag uwi ng bahay. At may isang dadaanan pa nga tayo matalik na kaibigan. Yung mga papa, nakalis na tayo dito sa may Kalumpit, Bulacan. Ngayon naman, dadaan tayo kay Kuya Jake, kay Kuya Bancada. Ang tagal na nating pilit na gustong sumama kay Kuya Jake nung nagka-camping pa lang siya. Hindi natin magawa. Gawa nga ng lagi salungat yung schedule namin. Pero napakabait niya ni Kuya Jake. Nung nagsisimula pa lang si Papa Ray, tanda ko nun, 200 followers pa lang tayo sa YouTube. Di tumitingin sa followers yan. Pag gusto ka niya, di pala pag gusto ka niya, once na nanonood ka sa kanya, kausapin mo siya, magre-reply siya agad sa'yo. Lahat, ituturo niya sa'yo, lahat na yung kabubuti ng pagbablog mo. Kasi si Kuya Jake, pinanood ko lang siya eh. Pinanood ko lang siya last 2 years ago. Di ako nagkakamali, 2023. 2023, magkaibigan na kami through Messenger. Hindi kami nagkikita niyan. Never pa kami nagkita niyan ni Kuya Jake, ni Kuya Bancada. Kwento ko lang ha. Total naman eh, andito na tayo eh. Malapit na tayo sa kanila eh. Kwento ko sa inyo, 2 years ago, 2023, nagtatanong-tanong ako sa kanya, wow kuya, ang ganda naman ang vlog mo. Wow kuya, saan yung location na yan? Kasi pasundot-sundot pa lang tayo ng camping noon that year. So nagre-reply naman siya agad hanggang sa pinasok natin yung pagbablog. Then tanong-tanong tayo sa kanya, reply naman siya agad. Tapos hanggang sa nagka-anuhan kami ng loob, kwentuhan ganyan. Minsan daw sama ako sa kanya. Hanggang sa inassist niya na ako, paano mag-vlog, paano ano sa YouTube, paano ma-asikaso ng pag na-monetize ka, yung mga tools doon, yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin yan. Tinuturuan ako yan. Kuya Jake, pakalupit na tao niyan. Never kami nagkita pero napakabuti niya sa akin. Kaya tonto ako kay Kuya Jake eh. Kilala niyan, si Bancada. Posibleng hindi nyo kilala yan. Mga OG ng campers yan eh. Si Kuya Pok Maru. Shoutout na rin kay Ate Janice sa kanyang misis. Malapit na tayo mga mama. 6.7 kilometers o halos 24 minutes. Halos nandito na tayo sa spot ni Kuya Jake. Dito na tayo mga papa. Hindi ko lang alam sa yung entrance. Ayan. Ito na. Campers! Hideout Now Brewing! Ayan, pasok tayo. Daming tao na yung kay Kuya Jake ah. Ba, daming tao. Paldo. Palong-palo si Kuya Jake ah. Daming tao. Dito tayo para kita natin yung tok-tok. So nandito na tayo mga papa. Daming tao, grabe. Surprise natin si Kuya Jake. Di niya alam na papunta tayo. Ayun si si Big Bird. Ito si Big Bird. Ayun, yung camper van na bago ni Kuya Jake. At nandito na nga tayo sa Campers Hideout sa Bulacan. Lokohin natin si Kuya Jake. Si Kuya Jake nawala. Wala sa pwesto. Nais ko pa nga siyang biruin, ngunit nawala siya sa kanyang pwesto. Hey! Welcome back sa Full panibago nating Full pa ka. Full pa ka. Ayan mga papa. Finally. Bancada, finally. Kumusta mga
Ayan, Finally, nagkita rin kami ni Papa Ray. Tagal na namin magkaibigan nito. Kaya kami nagkita ng personal. 2023, Kuya Jake, kung di nagkakamali. Oo, 2023. 2020. At support nyo si Papa Ray, ha? Yan! Subscribe nyo, nakapalo nyo sa kanyang page yun. Yan! Galing na ito eh. Sa haba nga ng aming binyahe pababa ng Bulacan, ay excited na kaming matikman ang luto ni Kuya Chef Bangkada. Kaya umorder agad kami dito. Ano, Papa Ray? Ang ganda ni Mama Ray sa vlog. Yan. Mas maganda pala sa personal. Ang galing mong pumili. Yeah! Gulat! Ako dito. Yun! Paglabas ko, title yun, The Real Bad Life. Yeah! Ito na siya sa trabaho. At matapos namin magkwentuhan, ay siyang dating naman ng aming pagkain. Tikman natin yung wagyu ni Kuya Jake, mga papa. Magaling talaga magluto to si Kuya Jake, chef to eh. Kaya meron silang buffet, lugawan, eto, coffee, lahat pagkain yung pinapasok na lang Kuya Jake ng business. Ang tignan mo yung wagyu. Hop. Ang sarap. Tingnan mo. Tingnan mo. Suka. Sabi ni Ate Saika, mga papatikman natin yung ito. Ano ba ito in order mo? Chicken. Chicken. Ha? Kaya pala yun. Sabi ni Saika, saan daw itong lugar na to? Bulacan, sabi namin ni Mama Ray. Ano, lagi tayong papunta ng Bulacan? Puro ganyan kakainin mo, Saika? Dumating na rin pala ang in-order ni Mama Ray na egg drop. Mami, sabi ni Kuya Jake, honest review daw. Tikman natin. Oo. Presentation pa ng panalo eh, no? Sige. Sige, game. Goods. Lasa. Up. Yeah. Si Saika, nasarapan din daw. Babalik daw sa ano eh. Babalik daw sa Bulacan. Babalik ang Bulacan? Ano mo, dito rin, kamit. Sa pagkain, may sa pagkain yan. Gusto niya yun natin. Yun ang susunod. Lagi niya kakainin. Ito po yung ano niya, no, chef niya, no? Ayun, oh! Grabe si Kuya Jake, hindi magkanda o gaga sa dami ng tao. Kaya mas lalong yumayaman kasi hands-on. Ayan. Napakaganda nga ng naisip ni Chef Kuya Bangkada. At dahil isa siyang lehitimong camper sa Pilipinas, ay naisip niya yung ganito kagandang konsepto para sa isang resto. Ang galing, di ba? Para ka na rin nagka-camping. Bitin man ang aming pagsasama at kwentuhan. Pero sinisigurado ko sa inyo mga papa at kabankada, magkukulab din kami ni Kuya Jake sa camping pagdating ng panahon. So yung mga papa, hindi na natin abalayan si Kuya Jake. Gawa nga ng dumadami na talaga yung tao dito sa shop niya. So magpapalim. Sulit naman kasi yung pagkain nila. Grabe. Ang sarap talaga. Kung pwede nga lang siguro to mga 1 hour, babalikan namin to. Tambay tayo dyan, no? Pwede dyan magtalaga. Pwede daw tumambay dito sa banda dito. Ayun, nagsasatap sila. Pag pupunta tayong Bulacan, ayayin natin yung mga... Sina? Pag pupunta tayong Bulacan, ayayin natin sila Campid Joy, sila Master DK, mga malalapit dito banda. Meron na tayong meeting place dito sa Bulacan, malapit lang. Sa Kalumpit. Ay, hindi na pala. Malolos na pala to. Sorry, Malolos na pala to. Kagagaling lang kasi natin ng Kalumpit kanina, tapos dumiretso tayo sa Malolos. So yun, hintayin na lang si Jake, magpapaalam na tayo. Jake, di na ka namin nabalahin, ha? Oo, salamat. Kami mauuna na. Mga papa at mama yun. Maraming salamat sa inyo, bro. Thank you sa pagbisita. Maraming salamat din. Abangan nyo. Next year, yan. Oo. Next year. Balikan, The Real Bad Life. Yeah! Makita nyo na si hindi na si Beo, si Big Bird na. Yan. Salamat, Jadek. Salamat. Yan. Bye-bye, baby. Let's go. So yun mga papa, hanggang dito na lang natin tatapusin itong camping adventure natin. Ngayong taon, kasama sila Mama Ray at si Ate Ray. Happy New Year ulit mga mama at papa. Kita-kits tayo sa susunod nating adventure. Let's go! Good feeling.